Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Anton. Taong 1982, probinsya ng Capiz. Kilala ang probinsya ng Capiz bilang pugad ng mga aswang. Ngunit maliban dito, alam nyo rin bang kilala ang probinsyang ito bilang tahanan ng malalakas na antingero? Hindi kayo nagkamali ng dinig. Sa lugar na ito isinilang si Juan Dumog, ang kilalang antingero sa bayan ng Dao. Dito rin nakilala ang angkan ng pamilya ni JR na mula naman sa angkan nila Lola Goyang. Sa lugar din na ito nakatira si Alvaro, kilalang albularyo mula naman sa bayan ng Ibisan sa probinsya na din ng Capiz. At ang kwentong inyong matutunghayan ay tungkol naman sa isa pang kilalang angkan sa bayan naman ng Maayon. Si Anton ay nagmula sa malakas na lahi ng mga Serrano. Tatlo silang magkakapatid na puro lalaki. Si Anton ang panganay sa mga ito. Lahat ay may kanya-kanyang katangian. Si Anton bilang panganay, kilala sa kanyang pagiging istrikto pagdating sa lahat ng bagay. Si Dagoy, mahinaw nito, ngunit palaging may laman ng sinasabi. Samantalang si Pidyo naman ang nakakabata, malumanay magsalita, swabe ang mga galawan. Ang kanilang ama na si Mang Bogrong, kilalang manggagamot at antingero sa kanilang baryo. Mataas ang respeto ng mga tao sa angkan nila Anton. Sila ang takbuhan ng halos lahat ng mga taga roon, maliban na lang sa pamilya ng isang matanda na ang pangalan ay Mang Jose. Magkatabi lang ang lupang pagmamay-ari ng mga ito. Nahati sa maliit na sapa ang ari-arian ng dalawang panig. Sina Anton ay nagmamay-ari ng malawak na nyogan na may kabuang sukat na 8 hektarya. Kawayang tinik at nyog ang nakatanim sa lupaing ito. Kaya ang kadalasang pinagkukunan ng hanap buhay ng pamilya, paggawa ng mga produkto mula sa kawayan at kopra. Ang tatlong magkakapatid ang siyang namamahala sa koprahan at ang kanilang ama at ina ang siyang gumagawa ng amakan, basket at kung ano pang produkto na nagmula sa kawayan. Kaunting pagpapaliwanag sa lupang pagmamay-ari nila Anton dahil dito iikot ang ating kwento. Makikita sa gilid ng Borola ang parehong lupain ni Mang Jose at Mang Bogrong. Ngunit ang kay Mang Jose, ginawang taniman ng gulay, samantalang kay Mang Bogrong naman ay nanatiling nyogan at kawayan. Magpinsan sina Mang Bogrong at Mang Jose. Hindi nagkakaunawaan ang mga ito, ngunit magkasundo naman ang kanilang mga anak. Sa katunayan, nakikiani pa ng kopra ang anak ni Mang Jose na si Fidel sa nyoga nila Anton. Hindi naman ito pinipigilan ni Mang Jose dahil kahit may alitan sila ni Mang Bogrong, hindi dinamay ng dalawang matanda ang relasyon ng kanilang mga anak. Fidel, kumain ka na ba? Kung hindi pa ba'y, kumuha ka ng plato at makisabay na dyan sa mga pinsan mo. Mahirap magtrabaho kapag walang laman ng tiyan. Mabigat pa naman ang mga sako ng kopra. Wika ni Mang Bogrong. Ang totoo niyan, Tiyo Bogrong, hindi pa nga ako kumakain eh. Hindi pa kasi nakakaluto si nanay nung umalis ako. Wika ni Fidel. O ano pang inaantay mo? Kumuha ka na ng plato. Sumandok ng kanin, sige nga. Pag naubos tong ginisang bagong, pasensyahan na lang tayo. Wika ni Anton. Ito ang nagsisilbing leader ng kanilang grupo. Sa tuwing magtatrabaho si Anton ang siyang nagbibigay ng gawain sa bawat isa. Sa ganung paraan, mabilis nilang natatapos ang trabaho. Buti naman at hindi nagagalit ang tatay mo sa tuwing magtatrabaho ka sa koprahan.
Tanong ni Pidyo kay Fidel. Kahit naman magkagalit kami ni Jose, hindi namin idadama ang mga bata. Hindi naman kayo kasali sa anumang gulong nangyari sa amin noon. Wika ni Mang Bogrong. Nga pala tay, hindi mo pa nasasabi sa amin kung anong nangyari noon eh. Siguro naman, ngayong malaki na kami, pwede na naming malaman ang lahat. Wika ni Anton. Oo nga po, Tiyo Bogrong. Hindi ko maintindihan kung bakit ba galit na galit sa inyo si tatay. Wika ni Fidel. Kapag nagkwento ko sa inyo habang kumakain, baka tanghaliin tayo. Pupunta din naman ako sa kawayanan para kumuha ng mga gagawing bilao. Ang mabuti pa, bilisan yung kumain. At sa daanan ko na ipapaliwanag ang buong pangyayari. Habang naglalakad papunta sa koprahan, pinaliwanag ni Mang Bogrong ang pinagmulan ng alitan nila ni Mang Jose. Aatras tayo ng ilang taon. Dati ng mais at tubo ang tanim sa lupang pagmamay-ari ni Mang Jose. Dahil nahati ito ng maliit na sapa, madalas magpaligo ng kalabaw noon si Mang Bogrong. Isang araw, nakaligtaang itali ni Mang Bogrong ang pinaliliguang kalabaw. Tumawid ito sa kabilang lote. Kinain ng mga puno ng mais hanggang sa umabot na ito sa kalagitnaan ng taniman. Nakita ito ni Mang Jose, kaya walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang ulo ng kalabaw. Maswerteng naputo lang ang sungay nito. Nang makaramdam ng sakit ang kawawang hayop, kumaripas ito ng takbo papunta sa lupain ni Mang Bogrong. Dito napag-alaman ni Mang Jose, pagmamay-ari ng kanyang pinsan ang kalabaw. Dinampot nito ang tali. Dali-daling hinila papunta sa kanilang tahanan. Pagkarating, nakita nito si Mang Bogrong. Kagad siyang nagtanong sa binatang Bogrong. Jose, ano nangyari? Bakit naputol yung sungay ng kalabaw ko? Tanong ni Mang Bogrong. Nakita ko yung kalabaw mo. Kinakain yung mga pananim ko. Halos kalahati na ng aking bagong tanim ng mais ang nasa lanta nito. Sa galit ko ayan tinaga ko sa ulo. Pasalamat ka na lang dahil sungay lang yung naputol. Sa susunod kasi, itali mo ng maayos yung kalabaw mo. Wika ng binatang si Mang Jose. Ganun ba Jose? Pasensya ka na ha. Nakaligtaan ko sigurong itali kanina. Hayaan mo, babayaran ko na lang yung kabuuan ng pinsala. Wika ni Bogrong. Bagaman nangihinayang sa sungay ng alagang kalabaw, minabuti nitong unawain ang galit ni Jose. Alam niya na siya ang may kasalanan kung bakit tinagpas ng pinsan ang sungay ng alaga. Sa susunod na makita ko yung kalabaw mo o kahit ikaw sa lupa ko, tandaan mo Bogrong, kakalimutan kong pinsang kita. Wika ni Jose. Teka sandali lang, hindi naman siguro tama yung sinasabi mo. Oo, may karapatan kang magalit. Kasi nakagawa ko ng pinsala sa pananim mo eh. Pero kung sasabihin mo sa akin nakakalimutan mo ang pagiging magpinsa natin, mukhang hindi naman sapat na dahilan ng pagkain ng mga bagong tanim mong mais. Kahit nga yung pagputol ng sungay ng kalabaw ko, hindi na makatarungan eh. Ano? Hindi makatarungan. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang na lumampas sa mga nangyari. Malaking halaga ang maaaring mawala sa akin ha? Ang sinasabi ko lang pinsan, kaya naman mapalitan ng panibagong binhi ang nawala mong pananim. Pero yung sungay ng kalabaw ko, aba hindi natutubo uli. Tugon ni Bogrong. Matapos ang usapang iyon, walang tigil na sagutan ang namagitan sa dalawa. Hanggang sa tuluyan ng lumalim ang hidwaan. Balik tayo sa kasalukuyan. Seryoso po kayo, tay? Yun lang yung dahilan? Ganong kaliit? Tanong ni Anton. Oo, Anton. Pero wala na tayong magagawa. Ilang beses ko nang sinubukan na makipagkasundo kay Jose. Kaso, siya ang kusang lumalayo.
Tugon ni Mang Bogrong. Yan din po ang sabi ni nanay sa akin eh. Ilang beses na nga daw sinubukan ni Tio Bogrong na makipag-ayos kay tatay, pero siya daw yung may ayaw. Kung ano man ang dahilan ng iyong ama, wala na akong magagawa doon, Fidel. Ang mahalaga kayong mga kabataan nagkakasundo. Unawain nyo na lang ang sitwasyon at kung hindi man kami makapag-ayos ng iyong ama, Fidel, kayong mga anak namin ang magpapatuloy ng magandang samahan. Tugon ni Mang Bogrong. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa lupain. Nagsimula ng maggapas ng kawayan ang matanda. Samantalang sina Anton naman, naglilinis ng kubo kung saan sila maglulukat ng mga nyog na inani nung nakaraang araw. Masayang nagtatrabaho ang mga ito nang biglang marinig na may kung anong tumatawag ng pangalan ni Mang Bogrong. Mukhang may naghahanap kay tatay mo ah. Sandali, sasalubungin ko. Wika ni Fidel. Ilang sandali lang ay bumalik na ito, kasama ang isang lalaki na ang pangalan ay Kanor. Nandito ba si Mang Bogrong? Kailangan ko na tulong, yung anak ko di na makatayo eh. Naghihina yung katawan dahil sa pagsusuka. Biglaan kasi yung nangyari. Nasaan ba siya? Dagoy, ituloy mo nga yung ginagawa ko. Ako na ang tatawag kay tatay. Dali-daling umalis si Anton upang hanapin si Mang Bogrong. Natagpuan niya itong nagbibiyak ng mga kawayang gagawing amakan at bilao. Nako, ang aga-aga. Iniwan mo yung trabaho mo. Ano bang problema? Tay, may nagpunta po dito. Kailangan yata ng tulong nyo. Ganun ba? Nasaan ang tao? Naroon po sa kubo. Inaantay po kayo. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Kumuha ng ilang perasong ugat ng nyug at murang dahon ng kawayan. Halika na puntahan na natin. Pakibuhat na lang niyang mga liyas na kawayan. Wika ni Mang Bogrong. Pagdating sa kubo, kagad tumayo ang lalaki. Mabuti naman at naabutan ko kayo dito. Kahapon ko pa sanang balak pumunta sa inyo kaso hindi ako makalis na bahay, walang kasama ang anak ko eh. Pero kaninang madaling araw, parang lalong lumalala yung kalagayan niya eh. Kung ano-ano na yung ginagawa, sobrang masakit daw. Awang-awa na ako sa anak ko. Sinunod ba ng asawa mo ang mga bilin ko sa kanya? Opo, inilaga niya yung binigay niyong halamang gamot at pinainom sa anak namin. Bumuti naman ang pakiramdam ng bata kaso kaninang madaling araw, parang lumala yung lagay niya eh. Sinumpong na naman ho. Ano po bang gagawin? Kung sinunod niyo mga sinabi ko, walang dahilan para lumala yung kalagayan ng bata. Parang iba na yan ah. Halika, puntahan natin. Sandali lang, tay. Seryoso ba ang ilagay ng bata? Kakailanganin mo ba ng tulong? Tanong ni Anton. Ay tama kang, mabuti pa. Sumama ka na sa akin, Anton. Mukhang ang kakailanganin ko ng tulong mo. Pidyo, kayo na muna magpatuloy ng gawain ni Anton. Wika ni Mang Bogrong. Dali-daling bumaba ang mga ito papunta sa baryo. Pinuntahan ang tahanan ng lalaki. Nakita nila sa aktong nagsusuka ang bata. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mang Bogrong. Kagad niya itong nilapitan upang suriin. Nanlaki mga mata ni Anton nang makita ang lumalabas sa bibig ng paslit. Tay, sandali lang. Parang may nakikita akong gumagapang sa sinusukan ng bata. Teka, namamalikmata ba ako? Wika ni Anton. Dali-dali namang tinignan ng matanda ang plangganang isinahod ng asawa ni Kanor. Napansin nito ang maliit na insektong gumagalaw. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin, Kanor?
Ano ang totoong nangyari sa anak mo? Magtapat ka. Kung hindi, aalis ako dito. Tanong ni Mang Bogrong. Napayuko lang si Kanor maging ang asawa nito. Ano ba to? Ang totoo, Manong, may nakaalitan po kasi akong matanda sa pamilihan nung nakaraang araw. Pinagbantaan niya akong babalikan eh. Siguro, eto na ho yung sinasabi niya. Hindi ko naman po inaakala na aabot sa ganito kalala. Anak ka ng ugat. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Alam mo ba kung ano nangyayari sa anak mo? Ang sarap mong hambalusin. Yun na nga po, Manong eh. Wala po akong kalam-alam. Sa totoo lang, ang akala ko simpleng bati lang ang ginawa ng matandang yon. Hindi ko naman alam na may isang demonyo pala yun eh. Hindi lang bati ang ginawa ng matandang yon. Binarang niya ang bata. Kung sinabi mo sa akin na mas maaga, sana nagawa ko pang kontra inyong gagawin niya. Ang sarap mong sakalan ng nyog. Pasensya na po kayo, Manong. Hindi ko po kasi talaga alam eh. May magagawa pa po ba kayo? Tulungan niyo po kami. Meron pa ako magagawa. Pero mahihirapan na akong tanggalin ang sumpa na tinanim ng mambabarang sa katawan ng anak mo. Ay, naku talaga. Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman pumupuro lang kakayahan ko sa panggagamot. Pero, ay, sarap mong tirisin. Wika ni Mang Bogrong. Tinawag nito si Anton na noon ay nasa labas ng tahanan. Ipinapagpag ang buhanging nasa mga ugat ng nyug. Nilinis ko na po itong ugat ng nyog. Ano po ang gagawin ko dito? Tanong ni Anton. Kanor, maaari ka bang kumuha ng mainit na tubig? At ikaw naman, Anton, hugasan mo ng mabuti ang mga ugat ng nyog. Ibabad mo sa mainit na tubig kasama ng mga murang dahon ng kawayan. Pagpapaliwanag ni Mang Bogrong. Sinunod ni Anton ang sinabi nito. Ngunit hindi makita ng binata ang koneksyon ng ugat ng nyug sa kasalukuyang kalagayan ng pasyente. Matapos ibabad ang mga ugat ng nyug, dinala niya ito sa tabi ng matanda. Isa-isang kinuha ni Mang Bogrong ang mga ugat. 7 piraso ng ugat ng nyug. 7 pirasong murang dahon ng kawayan. Ilagay mo sa tabi ang pinagbabara ng mga ito at takpa ng malinis na tela. Wika ni Mang Bogrong. Matapos ay sinimulan na nito ang panggagamot. Pinagapang ng matanda ang hawak na ugat ng nyug, pati na rin ang dahon ng kawayan sa buong katawan ng paslit. Habang nag-uusal ng mga dasal, 7 beses niya itong ginawa. Matapos ay nagpausok. Inilagay nito ang hawak-hawak sa baga. Pinaikot sa taas ng katawan ng pasyente. Patuloy pa rin sa pag-uusal ng dasalang matanda. Nung una ay mahinahon pa ito. Ngunit habang tumatagal, tila unti-unting pinagpapawisan si Mang Bogrong. Nag-iiba na din ang reaksyon ng muka. Alam ni Anton ng mga sandaling iyon, nahihirapan na ang kanyang ama. Ngunit hindi niya ito pwedeng istorbohin, lalo pat nasa kalagitnaan ito ng ritual. Biglang napaupo si Mang Bogrong habang hinahabol ang hininga. Kinuha ng matanda ang maliit na sisidla ng langis. Ipinahid dito sa noo ng paslit. Ano po ang nangyari, tay? Natuntun niyo po ba kung sinong may gawa? Tanong ni Anton. Sa kasamaang palad, iho, hindi ko magawang hanapin ang kinaroroonan ng mambabarang. Pero iisa lang ang pinaghihinalaan kong may gawa nito. Kung ganun, tay, sabihin po ninyo sa akin. Hindi ko maaaring sabihin kung sino ang taong tinutukoy ko, Anton. At kahit sabihin ko pa sa'yo, sa kasalukuyang antas mo, wala kang magagawa laban sa isang bagaytang mambabarang.
Tugon ng matanda. Napagtanto ni Kanor. Seryoso ang kalagayan ng anak. Kaunting pagkakamali lang, maaari itong ikamatay ng paslit. Kung ganon, Manong, ano po ang pwede nating magawa? Pakiusap, tulungan niyo po ang anak ko. Wika ni Kanor. Ito na nga ang ginagawa natin ngayon. Ngunit kailangan natin mag-antay ng tamang pagkakataon. Mahirap tuntunin ang isang biyasang mambabarang, lalo pat tirik ang araw. Mas malakas ang kapangyarihan nila sa gabi, kaya mas madali nating malalaman ang totoong kinaroroonan niya. Nararamdaman ko siya, pero hindi yon sapat para matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng mambabarang. Malakas din ang taglay niyang sa bulag, kaya nahihirapan akong mabasa ang susunod niyang gagawin. Pagpapaliwanag ni Mang Bogrong. Mukhang wala tayo magagawa kung hindi antayin ang paglubog ng araw. Kung ganon, babalikan ko muna sina Pidyo at Dagoy. Mas mabuti kung nandito sila mamaya. Mas marami, mas mabilis ang trabaho. Wika ni Anton. Ang mabuti pa nga ay sunduin mo mga kapatid mo, tama ka. Sige na, ako nang bahala dito. Magbadali ka nang makabalik ng mas maaga. Tugon ni Mang Bogrong. Ngunit lingid sa kalaman ni Anton, nahahanaping mag-isa ng matanda ang mangbabarang. Pagdating sa koprahan, sinabihan nito ang mga kapatid tungkol sa mga nangyayari. Dali-daling nag-ayos ng gamit sina Pidyo at Dagoy para puntahan ng ama. Malakas ba ang mambabarang, Manong? Tanong ni Dagoy. Hindi tayo ipapatawag ni tatay kung kakayanin niyang mag-isa mambabarang. Kaya bilisan niyo. Duda ako sa pinapagawa sa iyo ni Tatay Anton. Nakakalimutan mo na ba ang ugali ng matandang yon? Dapat hindi mo siya iniwan. Anong ibig mong sabihin, Pidyo? Ay nako, kung sa bagay. Malimit ka nga namang sumama kay tatay sa panggagamot. May ugali ang ama natin na suluhin ng pagharap sa malalakas na kalaban. Dahil natatakot siyang mapahamak tayo. At may hinala ako. Yon ang binabalak niya. At siguradong umalis na siya doon sa lugar upang hanapin ang mambabarang. Kaya pala pumayag siyang sunduin ko kayo. Talaga nga naman oo. Bilisan niyo! Humanda talaga sa akin yung matandang yan sa oras na may mangyari sa kanya. Gugulpihin ko pa siya. Naku talaga! Pagdating sa tahanan ni Kanor, laking gulat ng binata dahil nakahandusay na sa sahig si Mang Bogrong habang pinapaypayan nila Kanor. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Si tatay talaga kahit kailan. Dagoy, ikaw na magpatuloy ng ginagawa niya. Kami na ni Anton ang bahala sa matandang pasaway na to. Wika ni Pidyo. Ngunit inawat sila ni Mang Bogrong. Huwag kang makikialam, Dagoy. Hindi nyo kakayanin ang lakas ng mambabarang na yan kahit pagsama-samahin pa ang kakayahan yung tatlo. Wala pa rin kayong panama sa isang bagaytan. Alam mo naman palang kahit tatlo na kami, wala pa ring laban. Bakit mo sinusolo? Nag-iisip ka ba, tay? Anak nang. Hindi ko akalaing sasagupain ng mambabarang ang mga dasal ko. Wala naman ako ibang intensyon kung hindi malaman kung nasaan siya. Ni hindi nga ako nagbato ng tigalpo. Naku naman tatay oh. Hindi ka ba nag-iisip? Pasensya na ha. Pero hindi mo dapat naririnig sa akin ang mga salitang to. Sino bang magnanakaw ang gustong malaman ng pinagtataguan nila? Natural, gagamit sila ng depensa. Napailing na lang si Mang Bogrong dahil alam niya na mali ang stratehiya. Ngayon, hayaan mo po kaming tapusin ang sinimulan mo. Kung kailan kayo tumanda, tay, saka naman kayo naging pasaway. Wika ni Pidyo.
Ipinagpatuloy nila ang ginagawa ng ama. Ngunit nabigo din itong matukoy ang kinaroroonan ng mambabarang. Mukhang malakas talaga yung kalaban ah. Anton, ano sa tingin mo magagawa natin? Ang tanging magagawa natin ngayon, protektahan ang katawan ng batang to. Malamang sa mga oras na to, siguradong naghahanda na ang mambabarang dahil nilalabanan natin siya. Dagoy, ikaw ang may kaalaman sa sabulag at depensa. Kaya gawin mo ang dapat mong gawin. Wika ni Anton. Dali-daling nag-usal ng mga dasal si Dagoy upang bigyan ng proteksyon ng bata. Ay nako, mukhang magiging pabigat pa ako sa inyo ah. Pasensya na mga anak ha. Imbes na makatulong parang ako pa ang maglalagay sa inyo sa peligro. Wika ni Mang Bogrong. Maya-maya ay dumating si Fidel kasama si Mang Jose. Anong ginagawa ng matandang yan sa sahig? Hindi ba ikaw ang manggagamot? Bakit parang ikaw ang ginagamot ngayon? At sa bahay pa talaga ng pasyente mo. Nakakaya ka, Bogrong. Tumayo ka dyan. Wika ni Mang Jose. Pwede ba, Jose? Hindi ito ang oras at lugar para sa ganyang bagay. Nasa peligro ang pasyente ko. Malakas ang mambabarang eh. Teka, bakit ka nandito? Dahil yan sa katandaan mo. Nakalimutan mo yata. Hindi lang ikaw ang may kaalaman sa panggagamot. Kayong tatlo, sumunod kayo sa akin. Fidel, huwag mong iiwanan ng matandang yan. Bantayan mo. Naku, Bogrong, nakakaya ka. Wika ni Mang Jose. Dali-daling lumabas sina Anton at doon ay kinausap sila ng matanda. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ng tatay niyo. Balak ba niyang magpakamatay? Kung hindi pa sa akin sinabi ni Fidel ang nangyari, abay baka pinaglalamayan na yan ngayon. Wika ni Mang Jose. Alam ko po at salamat po dumating kayo, Tio Jose. Sa tingin nyo, gaano kalakas ang kalaban? Mataas ang antas ng iyong ama bilang manggagamot, Anton. Nagawa siyang talunin ng isang mambabarang, kaya hindi biro ang lakas sa taglay ng kalaban natin ngayon. Sabihin niyo sa akin, anong ginawang hakbang ng matanda? Sinubukan niyang tuntunin ang kinaroroonan ng mambabarang Tio, pero nabigo siyang matukoy ang eksaktong lokasyon. Ay nako, ano bang nasa isip ng matandang yan? Kung sakaling matuntun niya ang mambabarang, anong gagawin niya? Susugod doon, makikipagsuntukan. Hirap na nga maglakad eh. Yun na nga din po ang tanong ko kanina. Hindi ko lubos maisip. Nauunahin ng matandang yon na hanapin ang mambabarang kaysa lagyan ng proteksyon at gamutin ng pasyente. Wika ni Anton. Ngunit dinepensa naman ni Mang Jose ang ginawa ni Mang Bogrong. Hindi naman sa ganon. May mga kaso ng pambabarang na hindi mo magagamot ang pasyente hanggat hindi napapatay ang mambabarang. Ganon siguro ang nangyari. Bilang manggagamot, Anton, kailangan mo pa rin isaalang-alang ang lahat ng posibilidad. Huwag kang aasa sa mga nakasanayang pamamaraan at kaalaman. Pero Tio, ano po bang maaari nating gawin? Ituloy na lang ang ginawa ng tatay mo. Manatili kayong nakaantabay dahil pagsapit ng dilim, may tutugisin tayo. Matapos makipag-usap ni Mang Jose sa tatlong binata, muli itong pumasok sa loob ng tahanan. Nagpa siya sina Anton na dalhin pauwi ang ama. Kumuha na din ng mga kagamitan. Makinig na lang kayo sa sasabihin ni Jose. Mas alam niya ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Pasensya na kayo mga anak ha. Wala kang dapat iingi ng paumanintay. Naipaliwanag na sa amin ni Mang Jose ang lahat. Sadyang nangyayari lang talaga mga ganitong bagay. Kaya magpahinga ka, kami na ang bahala sa lahat. Tugon ni Anton. Matapos muling bumalik sa tahanan ng pasyente ang magkakapatid. Saktong palubog na ang araw ng mga oras na yun. Kaya nagsimula ng magkarga ng depensa ang tatlo.
Maya-maya ay lumabas ng tahanan si Mang Jose. May hawak-hawak na insekto. Ito ang uwang na ginamit ng mambabarang. Sa oras na lumipad, sundan niya. Siguradong dadalhin kayo ng salagubang na ito sa kinaroroonan ng kanyang Panginoon. Wika ni Mang Jose. Sabay palipad ng uwang. Sinundan ito ng magkakapatid. Papasok sa loob ng tubuhan ni Mang Jose. Nagdalawang isip ang tatlo dahil alam nilang papagalitan sila ng matanda sa oras na may masirang pananim sa lupa nito. Paano yan ngayon, Anton? Hindi tayo pwedeng pumasok dyan sa loob ng tubuhan. Wika ni Pidyo. Wala tayong magagawa. Kailangan natin sundan ng uwang na yun. Mamili kayo. Galit ni Tio Jose o mamatay ang pasyente. Wika ni Anton. Dali-daling pumasok ang dalawa sa tubuhan. Muling sinundan ng uwang. Paglabas ng tubuhan, tumambad sa tatlo ang isang maliit na kubo. Nakita nilang pumasok sa bintana ang insekto. Napagtanto ng tatlo. Yun na ang bahay ng mambabarang. Marahang lumapit ang tatlo sa kubo. Naramdaman ng mga ito ang kilos ng tao sa loob. Sumilip sa maliit na siwang si Anton. Nakita nito ang matandang babaeng nakatalikod habang may kung anong ginagawa. Maya-maya ay dumapo ang uwang sa braso ng matanda. Tumayo si Anton. Walang pagdadalawang isip na sinipa ang pintuan ng kubo. Ang malaking pagkakamali nito, hindi niya nakita ang kasama ng matanda. Isang malakas sa suntok ang natanggap ni Anton, dahilan para bumagsak ang binata sa sahig. Gumante si Pidyo. Sinipa ang lalaking sumuntok sa kapatid. Anong ginagawa niyo dito? At paano niyong natunto ng bahay ko? Tanong ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Anton at nagsalita. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Bakit mo binarang ang walang muwang na bata, Aling Cora? Tanong ni Anton. Kumaganti lang ako sa ginawa ng tatay niya sa akin. Masyadong masama ang ugali ni Kanor. Hindi marunong gumalang sa matatanda. Wika ni Aling Cora. Gumagante. Walang muwang ang batang ginantian niyo. Ano ang kinalaman ng bata sa kasalanan ng kanyang ama? Tanong ni Anton. Nanlaki mga mata ng matanda at muling naupo. Ano? Paanong ang bata ang tinabla ng ginawa ko? Si Kanor ang pinatungkulan ko ng barang. Anong ibig mong sabihin, Aling Cora? Hindi mo sinasadya na bata ang tamaan ng ginawa mo? Hindi ko intensyon na ang batang yon ang tamaan ng ginawa ko. Hindi ko yon sinasadya. Ikaw naman, sana nagtanong ka bago ka sumugod. Wika ni Castor, anak ni Aling Cora. Tumigil ka, Castor. Alam kong ako ang nagkamali. Kaya ipagpatawad niya kung may ibang nadamay. Hayaan niyong itama ko ang pagkakamaling yon. Tugon ni Aling Cora. Ngunit hindi nagtiwala si Anton sa sinabi nito. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niyo. Ginamit mo ang paslit para gantihan si Mang Kanor. Mahusay ang strategiya niyo, pero hindi yon makakalusot sa akin. Yumuko ang matanda. Marahang yumugyog ang balikat. Maya-maya ay tumawa ito ng malakas. At ano naman ang magagawa ng isang kagaya mo? Kung ang tatay mo nga, nagawa kong pabagsakin, ikaw pa kaya? Masyado mong minamaliit ang kakayahan ko. Sa tingin mo, bakit ka namin susugurin
kung wala kaming sapat na kaalaman tungkol sa mga kagaya mo. Tignan natin ang sinasabi mong kakayahan. Wika ni Aling Cora. Bigla nitong tinulak si Anton palabas. Samantalang si Castor naman, kinuyog ni Dagoy at Pidyo. Dali-daling tumakbo palayo si Aling Cora, naglaho sa kadiliman ng gubat. Nasundan naman ito ni Anton. Nahirapan ng binatang hanapin kung saan ito nagpunta. Patuloy na naglakad si Anton hanggang sa isang nilalang ang sumugod sa kanya. Dinamba siya mula sa likuran, dahilan para magtamo ng sugat ang binata. Dahan-dahan itong tumayo at bumunot ng sandata. Walang yakang mambabarang ka. Kapag nahuli kita, dila mo lang ang walang latay. Wika ni Anton habang iniikot ang tingin sa paligid. Naglakad ng marahan hanggang sa marating nito ang hangganan ng kanilang lupain. Naalala nito ang mga proteksyong inilagay sa paligid ng kawayan dahil alam nitong maaaring pamugaran ng masamang elemento ang malagubat nilang lupain. Pagpasok nito sa mismong yogan, nagantay ito ng ilang sandali. Alam ni Anton, nasusundan siya ng kung anong nilalang na sumalakay sa kanya. Hindi nga ito nagkamali dahil habang nakatayo, isang malakas na sigaw ang narinig ng binata. Bumulusok ang isang nilalang mula sa puno ng nyog. Ang malaki mong pagkakamali. Pumasok ka sa teritoryo ko. Ngayon tignan natin kung ano mangyayari sa'yo. Wika ni Anton, sabay sugod sa nilalang. Alam ni Anton na pakawala ito ni Aling Cora. Nasa paligid lang ito, nagmamasid, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Hanggang sa tuluyan ng natalo ni Anton ang alaga ni Mang Cora. Mahusay ka nga, kagaya ng sinabi mo. Pero tignan natin dahil hindi pa ako tapos. Wika ni Aling Cora. Natunto ng binata ang kinaroroonan nito. Saktong malapit si Aling Cora sa isa sa mga patibong na ginawa ng binata para sa mga baboy ramo. Hinila nito ang taling nakaduktong sa patibong. Biglang napasigaw ang matanda. Hindi ko alam kung anong balak mong gawin. Pero pasensya na dahil hindi ka na makakaalis sa kinaroroonan mo ngayon. Wika ni Anton habang naglalakad papunta sa matandang mambabarang. Tama na pakiusap. Huwag mo ko patayin. Kung gusto mo, tatanggalin ko na ang sopa sa bata. Pakawalan mo lang ako. Wika ni Aling Cora. Itinutok ni Anton ang itak sa leeg nito at muling nagsalita. Yung batang biniktima mo, kung kaya niya lang magsalita, siguradong magmamakaawa din siya para sa kanyang buhay. Hindi na dapat pinapatagal pa ang mga kagaya mo. Dapat kayong burayin eh. Kaya pasensyahan tayo. Nagkamali ka ng kinalabang angkan. Wika ni Anton. Sabay tagpas ng ulo nito. Kinuha ni Anton ang libreta ng mambabarang. Dinala ito sa kinaroroonan ni Lapidyo. Nakita ng binatang nakatali na si Castor. Oh, bakit buhay pa yan? Patayin nyo na yan! Hindi naman dapat ganon, Anton. Wala namang kasalanan ng taong to sa atin eh. Sigurado, kung nandito si tatay, yan din ang gagawin niya. Kung sabagay tama ka, halika na. Kailangan natin dalhin kay Mang Jose ang libreta ni Aling Cora. Wika ni Anton. Pagdating sa tahanan ng pasyente, nakita nilang maayos na ang kalagayan ng bata. Mabuti naman at nagawa niyong matalo ang mambabarang. Wala na kayong dapat alalahanin. Nasa maayos ng kalagayan ng pasyente. Kaunting sandali na lang, magkakamalay na siya.
Wika ni Mang Jose. Inabot ni Anton ang libreta ng mambabarang. Ngunit tinitigan lang ito ni Mang Jose. Ano pong gagawin ko dito? Sunugin mo o itago mo. Ikaw ang bahala. Basta siguraduhin mo, huwag mapapasa kamay ng kahit sino na walang alam sa lihim na karunungan. O siya, mauna na ako. Lumalalim na ang gabi. Sige po, Mang Jose. Mamaya lang uuwi na din kami. Antayin lang namin magkamalay ang bata. Wika ni Anton. Ilang sandali lang matapos umalis ni Mang Jose. Nagising na ang pasyente. Labis ang pasasalamat ni Mang Kanor dahil nagawang iligtas nila Anton ang kanyang anak. Maraming salamat, Anton, ha. Dumating kayo. Kung hindi dahil sa tulong niyong magkakapatid, malamang wala ng anak ko. Sana lang magsilbi ding aral sa inyo nangyaring ito. Dahil hindi maganda ang ginawa nyo. Sa totoo lang, ikaw ang dahilan kung bakit napahamak ang anak mo. Alam ko, pinagsisisihan ko na gawa ko. Pasensya na kayo, ha. At muli maraming salamat. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ang magkakapatid. Nakita ng mga itong nakaupo sa higaan ang ama. Tay, maayos na ba ang lagay nyo? Bakit kayo bumangon? Maayos na ang kalagayan ko. Salamat sa inyo, ha. Anong nangyari sa lakad? Nagawa naming talunin ng mambabarang. Nakuha ko ang libreta niya at iniwan naming buhay si Castor. Sa palagay ko, malaking pagkakamali ang ginawa niyong pagbuhay sa anak ng mambabarang na yon. Ipanalangin niyo na lang na wala siyang gawin para gumante. Magsisilbi ng aral para sa kanyang pagkamatay ni Aling Cora. Hindi na yun mangangahas na gumanti pa. Huwag kang magpapakasiguro, Anton. Iba ang nagagawa ng galit. Wika ni Mang Bogrong. Matapos ang kaganapan, nagpatuloy na ang buhay nila Anton. Nagpakampante ang mga ito sa pag-aakalang hindi na masusundan pa ang mga nangyari. Kaso nga lang laking gulat ng magkakapatid dahil habang nagpapahinga sila sa tahanan, napansin ng mga ito ang maitim na usok na pumapaibabaw sa kalangitan. Mula ito sa direksyon ng kanilang koprahan. Dali-daling tumakbo ang magkakapatid na may dalang balde. Ngunit huli na nang dumating ang mga ito sa kubo dahil tuluyan ng naupos ang lahat. Maging ang mga nyog na nilukad ng mga ito. Ang mga koprang nailagay sa sako, natupok din. Napasapo na lang ng ulo si Anton dahil sa nangyari. Sinong walang hiya ang may gawa nito? Sigurado ko, walang naiwang sulong nakasindi bago tayo umalis. Gayon din ako, Anton. At isa pa, hindi naman tayo nagluto ng tanghalian dito. Pag-uusap ng dalawang magkapatid. Napalingon ng mga ito nang may magsalita mula sa kanilang likuran. Kulang pa yan bilang kabayaran sa ginawa nyo. Pasensya na dahil kukunin ko din ang isang to. Napalingon si Anton. Nakita si Castor. Hawak-hawak ang kapatid na si Dagoy. Duwag ka, Castor. Bitawan mo si Dagoy. Ako ang harapin mo. Ako pala ang duwag. Anong ginawa nyo kay nanay? Hindi ba pinatay mo siya ng walang kalaban-laban? Ngayon sino sa atin ang duwag? Nagtos kami ng nanay mo at nagawa ko siyang matalo. Bitawan mo ang kapatid ko. Kung hindi, pagsisisihan mo ang susunod na mangyayari. Habang kaya ko pang magpigil, Castor, mas makakabuting sundin mo ang sinasabi ko. Magkamatayan tayo kung magkakamatayan.
Wala akong pake sa kung anong mangyari sa akin. Basta may paghiganti ko si nanay. Tugon ni Castor. Itinaas nito ang kanyang kamay na may hawak na patalim. Akmang sasaksakin si Dagoy nang biglang may tumulak sa kanya. Napasubsob si Castor. Nagawang makalayo ni Dagoy mula dito nang masiguradong ligtas ang kapatid. Saka naman nagbato ng tigalpo si Pidyo. Naniga sa kinaroroonan si Castor. Hindi na nito nagawang makatayo. Hindi ba binalaan na kita na maaari mong pagsisiyan ang susunod na mangyayari? Maraming salamat, Fidel! Wika ni Anton. Mabuti na lang pala napadaan ako dito. Walang anuman, Anton. Anong balak gawin dito sa taong to? Hindi ko naman siya maaaring patayin. Ako naman ang lalabas na masama kapag ginawa ko yun. Pero kapag pinakawalan ko naman, baka bumalik uli. Tapos lalo pang lumala ang lahat. Patayin mo man ako o hindi, alam ng iba kong kaanak ang nangyari. Anumang oras ay maaari silang dumating. Hindi nyo alam kung ano ang binangga nyo. Kung ganun, bakit hindi natin antayin ang pagdating nila? Para malaman ko kung sino ang kinakalaban namin. Wika ni Anton. Tumawa ng malakas si Castor. Nilapitan naman ni Fidel ang binata. Kinausap ito ng mahina. Alam mo ba, Anton? Totoo ang sinasabi ni Castor. Hindi biro ang pinagmulang angka ni Aling Cora. Ang kapatid niyang si Manggorio, kilala sa angkan bilang malalakas na mambabarang. Marami na ring napatay ang isang yun eh. At karamihan sa naging biktima nito, mga manggagamot. Wika ni Fidel. Kahit malakas o mahina pa ang paparating na kalaban, wala na tayo magagawa eh. Kailangan na nating harapin. Kaya maganda kayo. Sabihan niyo si Tatay. Tugon ni Anton. Kagad nang umalis si Fidel upang balaan ang dalawang matanda. Samantalang ang tatlong magkakapatid naman ay nanatili sa lugar kasama si Castor. Talagang inaantay niyo pa ang pagdating ng mga kaanak ko. Huwag kayong mag-alala dahil darating ang taong inaasahan niyo. Wika ni Castor. Ilang minutong nakalipas, biglang bumigat ang pakiramdam ni Anton. Maging si Pidyo, na pinakamalakas sa kanila sa larangan ng depensa, napaluhod dahil sa lakas ng paparating na presensya. Mukhang nandito na siya, kaya magsimula na kayong magdasal. Wika ni Castor. Maya-maya ay nakita nila ang figura ng isang matandang lalaki. May hawak itong tungkod. Habang papalapit, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Anton. Kayong mga kabataan ngayon, masyadong mapusok. Pasok ng pasok sa isang gusot na hindi nyo alam ang kakalabasan. At ikaw naman, Castor, anong naging silbi mo? Hindi mo man lang nagawang ipagtanggol ang iyong ina. Wika ng matanda. Sinubukan ni Anton na magtaas ng depensa. Kaso nga lang hindi ito umubra. Anong klase kang nilalang? Tanong ni Anton habang pilit na inaangat ang ulo. Huwag ka nang manlaban dahil mag-aaksaya ka lang ng lakas. Wika nito. Sabay kumpas ng tungkod. Tuluyang napadapa si Anton sa lupa. Akmang susugod si Pidyo. Ngunit nang tignan nito ng matanda, bigla siyang napaluhod. Huwag kayong makikialam. Hindi siya pangkaraniwang tao.
Wika ni Anton. Sumugod si Dagoy mula sa likod ng matanda. Ngunit tumalsik ito palayo. Yan ang napapala ng mga taong hindi marunong makinig. Naglakad ang matanda papalapit kay Castor. Inapakan nito si Anton sa ulo, dahilan para mapasigaw ito ng malakas. Anton! Anton! Walang iya kang matanda ka! Wika ni Pidyo. Muli itong tumayo at sinugod ang matanda. Sa kasamaang palad, hindi nito kinaya ang presensya ni Mang Goryo. Ano bang nangyayari sa inyong mga kabataan? Bakit hindi nyo kayang tanggapin na mahihina kayo? Wika ni Mang Goryo. Sabay tadyak kay Anton. Naglakad naman ito papunta kay Pidyo. Akmang hahatawin na ito sa ulo nang bigla namang may kung sinong sumuntok. Napatras ito ng bagya. Nagulat nang makita si Mang Jose. Walang yaka. Ang lakas ng loob mong sakta ng mga pamangkin ko. Wika ni Mang Jose. Hahakbang na sana si Mang Goryo. Muli na namang may sumuntok sa kanya. Ano? Mukhang napasarap ka sa paggugulpe sa mga anak ko ah! Wika ni Mang Bogrong. Hindi malaman ni Mang Goryo kung saan nanggaling ang dalawang matanda. Kahit papano pala, may mapapala naman ako sa pagpunta. May malakas na manggagamot sa baryong to. Wika ni Mang Goryo. Inilapag nito ang kanyang tungkod at biglang nagluhod. Dali-daling tumayo si Anton. Pinuntahan ng dalawang kapatid. Tumayo kayo. Magsipaganda. Hindi natin alam kung sino ang una niyang atakin. Wika ni Anton. Simulan nyo ng pagganahin ng to ng mga proteksyon nyo dito sa loob ng nyogan! Wika ni Mang Bogrong. Dali-daling nag-usal ng mga dasal si Dagoy para pagganahin ang mga nakatagong proteksyon sa mga puno ng nyug. Tuso ka talaga kahit kailan, Pokrong. Sino mag-aakala? Naglagay ka pala ng mga talandro sa puno ng nyog. Ginawa ko ito para kung sakaling may gawin kang hindi maganda sa lote ko, kagad kang magagantihan. Pag-uusap ng dalawang matanda. Ang tinutukoy ni Mang Bogrong, mga talandro ng kidlat, inilalagay sa mga puno ng nyug upang maiwasang pamahayan nito ng masamang elemento. Ang ganitong uri ng gawain ay nagmula sa kauna-unahang babaylan. Maya-maya ay biglang napasigaw si Mang Goryo. Tignan mo nga naman. Sinong mag-aakala nakatago ka pala sa puno ng nyog? Pasensya ka na ha, pero mukhang hindi ka na makakalis sa lugar na ito, mambabarag. Laking gulat ni Mang Goryo dahil nakatayo sa paligid nito sina Anton. Naghawak kamay ang mga ito. Sabay-sabay na nag-usal ng orasyon. Kumislap ang kuryente mula sa mga talandrong nakadikit sa puno ng nyug. Unti-unti itong gumapang papunta kay Mang Goryo. Tuluyang nabalot ng kuryente. Kahit anong pagpiglas ang gawin ng matanda, hindi na ito makawala. Ilang sandali pa ang nakalipas ay tuluyan na itong napaluhod. Yan ang napapala ng mga taong pumapasok sa aming teritoryo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka namin papatayin. Sapat na sigurong maparalisa ang katawan mo upang hindi magamit ang kakayahan. Wika ni Mang Bogrong. Masyado kang naging kampante. Hindi mo naisip na nasa loob ka ng teritoryo ng pinakamalakas na manggagamot dito sa aming baryo. Mukhang ang minaliit ko ang kakayahan nyo. Hindi ko akalaing matatalo ako.
Wika ng matanda. Matapos ay nawalan ito ng malay. Bakit hindi na lang natin patayin ang isang to? Hindi na kailangan. Marunong tumanggap ng pagkatalo si Goryo. Alam kong siya ang darating. Wika ni Mang Bogrong. Matapos ang laban, kinausap nito si Mang Goryo. Humingi ng kapatawaran sina Anton sa pagkamatay ni Aling Cora. May pagkakamali din ang kapatid ko. Alam ko yun. Pero sinubukan ko kung totoong malakas sa mga manggagamot na nandito sa baryo. Hindi naman ako nabigo. Patawad sa ginawa ng aking walang kwentang pamangkin. Wika ni Mang Goryo. Hindi laruan ang buhay ng tao. Yan sana ang tandaan mo, Goryo. Ang kaganapang iyon ang naging dahilan ng tuluyang pagkakasundo. Nagkasundo si Mang Jose, pati na rin si Mang Bogrong. Tinanggal ng mga ito ang bakod na naghahati sa kanilang lupain at kapwa nagtulungang palaguin ang kanilang mga produkto. Ipinagpatuloy ni Anton ang gawain ng ama dahil ito ang naging tagapagmana ni Mang Bogrong. Pinag-aralan din ito ang pamamaraan ng mga mambabarang bilang paghahanda. Saka pa lamang nalaman ng binata ang sekreto ng panggagamot ng ama. Ito ay bertud na nagmumula sa 7 peraso ng ugat ng nyog. Walang kaalam-alam si Anton na ito ang pinagmumulan ng kakayahan ng ama. Simula nang matutunan niya ang lahat ng aral, pinagyabong niya ito, ginamit upang makatulong sa kapwa. Dito na tuluyang nalaman ni Anton kung bakit napakalaga ng mga puno ng nyog para sa kanyang ama. Dahil bawat puno ng nyog na nakatayo sa kanilang lupain, nagtataglay ng bertud. Ito din ang nagbibigay sa kanila ng ikabubuhay, kaya pinangalagaan ito ng magkakapatid. Hanggang sa kasalukuyan, nakatayo pa rin ang koprahan. Ngunit ang nangangalaga nito ay ang mga anak na ni Anton. Kasama ng pagpapasa nito ng katungkulan sa mga bata, ang sekretong nagmula pa kay Mang Bogrong na ang bawat puno ng nyog doon sa lugar ay dapat alagaan. Iba ang pamamaraan nila sa pag-alaga ng mga ito. Nagdaraos ng ritual sa buong lugar upang mas mapalakas at mapanatili ang bisa ng mga ugat ng nyog. Hindi na lang sa aspeto ng panggagamot. Nagamit ang mga ito maging sa paggawa ng ibang produkto, pagkain, medisina, at mga bagay na pwedeng dalhin at suotin. Ito ang pangunahing sangkap ng pamilya upang magkabisa ang mga gamit at makatulong sa kapwa. Simpleng ugat ng nyog kung titignan, pero kung yung susuriin at pag-aaralan, ito ay nagsisilbing gamot para sa mga tao. Opinyon para sa kwento, mga kabayan. Ako, nakakatawa yung storya ni Mang Bogrong tapos ni Mang Jose. Alam niyo yung parang simpleng alitan ng pamilya na tumagal na lang ng tumagal. Pero kapag nagkaroon ng problema, talagang tutulungan nila yung bawat isa. Marami kasi akong naririnig na ganyang kwento eh. Yung tipong akala mo, magpapatayan na sila kasi magkaaway sila eh. Pero kapag ibang tao, yung nang-away sa kapamilya o kapatid nila, doon mo makikita kung gaano nila kamalang isa't isa. Kayo ba, mga kabayan, may mga karanasan ba kayo sa ganitong bagay? Kung meron man, comment nyo, maligaya kong babasahin. Paalam.